Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Inquirer.net. The first impeachment complaint Marcos sent to House. January 19 na balita sinulat ni Gabriel Pabico Lalu. Okay. The first impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr. has been filed with the House of Representatives over his alleged involvement in a 2025 corruption scheme concerning on program appropriation. Sandali ha. Excuse me. Lawyer Andre De Jesus submitted the complaint Monday morning to the office of House Secretary General Sheloy Garafil. The complaint was endorsed by Deputy Minority Leader and Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay. Photos provided to the media showed Garafil receiving the documents. Okay. Ano pa? This marks the first impeachment complaint against Marcos since he assumed the presidency in 2022. The House previously handled impeachment complaints against Vice President Sara Duterte over alleged corruption involving the misuse of confidential funds in her office from 2022 to 2024. Ayan na! Nauna! Pusong Pinoy. Then Deputy Minority Leader. First time kong marinig itong Pusong Pinoy Representative Journey Nisay. Kung minority, baka iba pa itong Duterte group. Kasi sabi ni Congressman Edgar Erese, mga pro-Duterte ang nag-convince sa kanya na i-endorse yung ano. So kung pro-Duterte, yung ilan bang apat ata sila na Duterte o tatlong Duterte na nasa Kamara, hindi naman sila member sa minority. Independent block sila. So iba pa itong ano, ito opinion ko lang baka more than 2 rin ang magsasampa ng kaso. Nabigla ako dahil Deputy Minority Leader ang nag-endorse ng ano. So ang basihan is yung 2025 na GAA na kung saan napakarami ang program allocation. Na mismo si former Supreme Court Justice Antonio Carpio nagsabi, posibleng mananagot ang Pangulong Marcos sa pagpirma niya sa 2025 GAA na kung saan 431 billion ang pork barrel doon. Kasi ang bineto ng Pangulo is only 28.9 billion. Yung sabi niya na pinag-aralan niya ng gusto, wala rin. Lalo na ngayon, nagsalita si Congressman Toby Chanco, hindi niya inaakala na baka makasama ito sa Pangulo. Yung ibinulgar ni Congressman Toby Chanco na alam na ng Pangulo ang ginagawa ni Martin Romualdez at Saldico sa pag-divert sa mga pundo. Kaya November of 2024, ito budget deliberation na ito na nabawasan na yung National Expenditure Program. Inilipat sa mga pet project sa mga kongresista. Kaya according to Congressman Toby Chanco, and I believe him, hindi siya nagsisinungaling. Sinabi lang niya ang totoo. Akala niya mapapabuti niya ang imahe ng Pangulo. Kaya lang, ito pwedeng maging
ebidensya ito laban sa Pangulo. Kasi as early as November 2024, alam na ng Pangulo na ang mga pundo sa Kongreso ay pinapakialaman ni Saldico at Martin Romualdez. Kaya nagalit siya na bakit? Ilan bang eroplano, ilan bang bahay ang gusto ninyo? Oh, nag-promise daw si Martin Romualdez na ibabalik nila sa Baykam. Maganda sana kung ibinalik, kaya lang wala rin. Ibig sabihin, binaliwala, base sa kwento ni Congressman Toby Chanqua, binaliwala ni Martin Romualdez at Saldico ang kagustuhan ng Pangulo na maibalik yung mga pundo sa flagship programs na binawas nila. Kaya tinagurian ang 2025 budget na most corrupt budget in our nation's history. Sinampahan ng petition sa Supreme Court. Kasama ang palad, hanggang ngayon wala pang desisyon ng Supreme Court na sana i-declare na unconstitutional. Kaya lang, hintayin natin, baka biglang lalabas yan. Katulad ng PhilHealth, dineclare na unconstitutional yung paglipat ng 60 billion. Baka mabulaga na lang ang administration nito, Supreme Court, mag-decide na unconstitutional ang 2025 budget. Ito na ngayon ang basihan ng impeachment na isinasamba laban sa Pangulo. Kaya lang, it's a numbers game ito. It's more of a political. Kaya, kung ako inyong tatanungin, hanggang sampa lang yan. Hindi yan makakagather ng enough signatures para ma-endorse ang impeachment complaint laban sa Pangulo papunta sa Senado. Yan ang nakikita ko. Ganon din ang mangyayari kay VP Sara. Kaya ako, nagpapasalamat na lang ako kay National Unity Party Chairman Ronaldo Puno. Nagsabi na siya na hindi nila i-endorso, hindi nila susuportahan ang alinmang impeachment complaint laban sa Pangulo at laban sa Vice Presidente. Ligtas ng ating VP Sara sa impeachment complaint kasi nga gusto nilang tanggalin ang ating VP Sara para hindi na siya makakandidato sa 2028. Ngayon, with these developments na marami ng kongresista na ayaw pipirma sa impeachment complaints laban sa Pangulo at laban kay Vice Presidente, ligtas na po tayo. Kaya mga DDS, kapit, bisig lang tayo. By God's grace, magiging presidente ang ating VP Sara sa 2028. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatay sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tango na gyud ni kuya ang iyang atop nga trapal lang. Tagaan na siya og yero. Kaya pa ako siya sa ito. Teka guys. Ama na no. Lalim sa diente lalim. Salamat sa Ginoo nga nagtabang sa among aog sa naghatag sa sin. Kung para ang among atop, di gid siya magbugay. Dili naman siya madaot. Oo. Napila na dai kabulan ang inyong atop nga trapal lang.
Mm. Nga, bulan. Duha ka bulan lang. So karon nakaatop na mog bag-o. Oh, kundi kayo mong pasalamat nga nakatop namin yung kuan sin. Mm. So, salamat kayo. Salamat kaayo Oo. sa nagatag ani. Oo, thank you.